fake news daw. Kayo po ang pinanggagalingan ng fake news about doon kay First Lady according to Yuse Castro. About doon sa drugs, nakasama siya sa police report dahil nandito na siya sa Pilipinas bago pa raw po ipa-arresto si Presidente Duterte. Okay. Yung sa nangyari na... Opo, kayo daw pong fake news daw yun. Sige. Oo. Lagi ko naman na sinasabi, no? Huwag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya ng garbage in, garbage out. So, basura ang malabas lagi sa bibig. Mukhang hindi ata, I don't know kung nagigets ni Yusek ang ibig niyo sabihin kasi in-interpret ngayon as regarding to the investigation po sa Prime Water. Well, ano po ibig niyo sabihin pag sinabi niyo garbage in, garbage out? Ang ibig ko sabihin, kailangan ko, ayoko na mag-explain. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Last question, Mr. Manay. Ma'am Colong po, bakit daw sinisisi ang administration ng mga Congressman Duterte, managot na lang daw ang dapat managot? O kaya nga, sabi ko naman sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa aking impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Pero yung timing ng ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administration ay hindi siya lost sa mga kababayan natin na nanonood. Nakikita nila kung ano yung pagigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi malito. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. So ito mga kababayan, muling bumwelta si VP Sara Duterte laban dito kay Yuse Claire Castro about doon sa naunang statement mga kababayan ni VP Sara na
kinasangkutan umano ng First Lady Marcos, at ang sabi ni Yussi Claire Castro ay fake news daw mga kababayan itong si VP Sara, or siya daw yung source ng fake news. Kaya sabi ni VP Sara ay wag nang maniwala dito kay Claire Castro. At patungkol naman doon sa garbage in, garbage out mga kabayan, hindi daw po naintindihan ni Yussi Claire Castro. Kaya sabi ni VP Sara ay hindi na niya kasalanan kung hindi maintindihan ni Yussi Claire Castro ang ibig niyang sabihin mga kababayan. At tinanong din po ni Eden Santos, no, itong si Yussi Claire Castro about doon sa kanyang personal vlog mga kababayan, na sinabi po doon ni Pangulong Duterte na mag-re-reduce, no, or posibleng ma-reduce ng 7 pesos per kilo ang bigas mga kababayan. Pero yung take ni Yussi Claire Castro sa kanyang personal vlog mga kababayan ay 7 pesos na lang daw yung kilo, no. Pero malinaw naman ang sinabi ni PRRD nung sa video niya na mag-re-reduce mga kabayan, ibig sabihin mabawasan ng 7 piso per kilo yung presyo ng bigas. Pero yung pagkaintindi ni Yussi Claire Castro ay 7 pesos na per kilo mga kababayan. So yun po yung tinanong ni Eden Santos, at ayaw naman pong sagutin ni Yussi Claire Castro mga kababayan, no, dahil iba daw yung kanyang personal vlog sa kanyang trabaho, wala daw kinalaman ang Malacanang patungkol dito. So dahil sa nangyari na to mga kababayan, talagang tagilid dito si Yussi Claire Castro, no, dahil nga kahit sabihin niya pa na ito ay personal opinion niya at hiwalay ito sa kanyang trabaho sa Malacanang bilang tagapagsalita, hindi pa rin maiaalis sa isipan ng mga tao na siya ay tagapagsalita dito sa Malacanang, at may malaking implikasyon ito sa imahe ng ating Pangulo at sa kanyang mga ginagawang mga proyekto dyan sa Malacanang, o yung mga activities na ginagawa niya dito sa ating bansa. Kaya tama itong sinabi ni Miss Eden Santos, kung saan maaaring makaapekto talaga ito, no, kaya Pangulong Bongbong Marcos, dahil siya ay tagapagsalita ng Malacanang at siya din ay kumakatawan sa mga ginagawa dito sa loob, no. Kaya ang mga tao talaga ay makikinig at nakabantay sa kanyang mga sasabihin. Kaya kung ako naman dito, kaya Yussi Castro, ay mag-iingat na ako, no, sa aking mga bibitawang mga salita, o kung yung mga interview, pipiliin ko yung mga impormasyon na aking sasabihin or ilalahad, isusulat man yan o magpapa-interview man, kasi hindi mo na mababawi yan, at kung mabawi mo man, mahirap na, dahil isa ka na ding personality na hindi mo pwedeng itago sa taong bayan. So ayun mga kababayan, ito yung mainit-init na tagpo na nangyayari sa ating bansa. So bilang isang mamamayang Pilipino, no, kailangan din tayo ay nakaabang at nakabantay sa isyong pambansa, lalo na ngayon. Talaga namang very rampant yung mga fake news, no, kaya kailangan marunong din tayong mag-weigh, kumbaga suriin at timbangin natin yung mga impormasyon ating nakikita at naririnig. Dahil yung disinformation talaga mga kababayan ay mabilis kumalat yan, no. At ito nga, syempre, dahil nga buwan ng politika o kampanya ng iba't ibang politiko, kaya kanya-kanya nga batuhan talaga ng putik, mga kababayan. Kaya mag-ingat tayo sa mga ipapakalat natin mga balita. Alright mga kababayan, so yan po yung ating naging reaction video ngayong araw na to. Ito nga yung patungkol sa sinabi nito at pagsagot ni VP Sara sa kanyang interview dito sa mainstream media, at ang recorded video po na kinakuha natin from RTVM, na nagsalita nga po si Yussi Castro patungkol nga po dito sa issue ng 7 pesos na bigas per kilo. So ilan lang to sa mga highlight natin mga kababayan na issue, bukod pa dito napakarami pa, no. So ito lang yung pinaka-latest na alam natin na pag-usapan na ng mga nakaraan, at sa hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin yan, at yung iba nga ay ginagawa pa memes yan sa Facebook. So comment down below mga kababayan, at ating talakayin ang inyong mga opinion patungkol dito, no. Ano ba yung mga
thoughts ninyo, ano ba yung masasabi ninyo dito sa narinig ninyong pahayag ng dalawang kampo, no, sa magkaibang issue. So comment down below.